Okay, kasama na po natin si Undersecretary Benjo Santos M. Benavides, ang Labor Relations, Social Protection and Policy Support Center mula po sa DOLE. Magandang umaga po, Undersecretary Benjo. Hindi ko pa Ma'am Catherine, magandang umaga po sa ating mga tagapanood. At batang-bata si Yusek. Magkano po ang sweldo nyo? Biglang tinanong. Ano ang starting sweldo? Yun agad tinanong. Okay. Well, ang sagot ko po sa sahod ko ay nakabase naman po sa minimum wage na umiiral po Yes. sa gobyerno. Okay, hindi po kayo tumanggi ha. Biglang ganon. Yung kagad yung inano. Okay, mamaya na natin tatanungin yan. Saan po kayo nagtapos, Yusek? Well, ako po ay nagtapos ng aking abogasiya sa lungsod po ng Naga City po. Bicolano po ako. Okay. University of Nueva Cáceres. Okay, bati po muna kayo sa inyong mga kababayan na nakatutok po sa atin sa mga kababayan nyo sa Naga. Well, binabati ko ang aking mga kababayan sa Naga City, sa Bicol, Marhay na Aga sa Indogabos. Okay, at dapat maging proud kayo dito sa batang-batang undersecretary mula po dyan sa DOLE. Ito, diretso na tayo, Yusek, no? Should I call you attorney or ano po? Kahit po Benjo or attorney, it's up to you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek, May 1 ang ating naging selebrasyon ng Labor Day. Ano po ba ang mga naging programa nyo noon? Lalong-lalo na, alam naman po natin, no, Yusek, with this pandemic going on for 2 years now with the ECQ, MECQ in NCR Plus bubble, ano po yung ginagawa ngayon ng DOLE sa napakadaming nawalan ng trabaho at patuloy na mga nagsasara pong mga industriya po natin dito sa ating bansa? Well, unang-una po, dun po sa mga nawalan ng trabaho, Mhm. patuloy po kaming nag-i-implement ng aming mga programa upang makabalik po sila o kaya man ay makahanap po sila ng training so that kapag nagbalik po o nagbukas ang ating mga negosyo ay kagad po silang makakahanap ng trabaho. Nung nakaraang Mayo 1 naman po, sa celebration po ng Araw ng Paggawa, marami po tayong mga activities na inilungsad. Isa na po dito nung umaga, yung tinatawag po naming symbolic vaccination. Okay. Alam nyo po ma'am, meron po tayong priority list ng mga babakunahan. Nauna po yung A1, ito po yung mga health workers. Yes. A2, ito po yung mga senior citizen. A3, ito po yung mga may comorbidities. At yung A4 po, ito po yung mga essential frontliners. Sa mga darating pong linggo at buwan, yung bulto po ng mga bakuna ay darating na. So, karamihan po sa ating mga economic workers ay isasalang na. Kaya po na minarapat po ng aming kalihim si Secretary Bebot Bello na nung nakaraang Mayo ay magkaroon po ng symbolic vaccination sa ating mga economic frontliners. Yes. Kung mahalaga po yung mga health workers po natin para pangalagaan ng ating kalusugan, mahalaga din po ang responsibilidad ng mga kasamahan nating mga gawa na economic frontliners. Sila po yung gumagawa ng ating mga pagkain. Sila po ang naghahatid sa atin sa mga trabaho. So basically po, importante po yung kanilang tungkuling ginagampanan sa pamayanan. Kaya nung Mayo 1 po, nagkaroon po tayo ng bakunahan sa lahat po ng lungsod sa Metro Manila. Ganun na din po sa lahat po ng rehiyon. Ito po ay symbolic vaccination lamang. Pagkatapos po nung symbolic vaccination, nagkaroon po kami ng online job fair. Yes. Yung job fair naman po, tuloy-tuloy po namin itong ginagawa. Pero hinailat po namin ngayong taon, lalong-lalo ng Mayo 1, na gawin po itong online. So meron po kaming mahigit na 50,000 na job vacancy. Oh, yun. Bukod po doon, nagkaroon po ng pirmahan ng joint memorandum circular sa MMDA at mga mayors po ng LGUs ng National Capital Region patungkol po dun sa pag-hire ng mga contact tracers. Kasi nagbigay po kami sa LGU ng mahigit pong 260 million para po mag-hire po sila ng mga contact tracers para makatulong po sa mga LGUs. This At nung 200... hapon naman po, Okay. nagkaroon po kami ng job summit. Ito po ay programa ng idinaos po sa Malacanang, pero online pa rin po ito. Okay. Doon po namin inilahad ang aming mga plano sa susunod na 2 taon. Okay, yung 50,000 job vacancy, mostly ano po itong mga industry na ito na
na mga trabaho, Yusek? Well, ito po ay nasa ano pa rin, yung sa call center, yung mga Mhm. customer service representatives, marami po ito. Mhm. Meron din po tayong mga factory workers, lalong-lalo na dun sa mga essential businesses. Mhm. Marami po tayong mga negosyo na kahit po pandemya ay nagpatuloy po ng kanilang operasyon. Mhm. Sa food, Yes. food, yung gumagawa po ng ating mga PPEs, patuloy po silang nag-operate. Yung sa healthcare, meron din po tayong mga bakanteng job vacancies Mhm. sa construction. Mhm. Kaya po nandun po yung mga carpenters at yung mga mason ay hinihikayat po namin mag-apply. Tuloy-tuloy naman po kasi yung Build 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 program at bukod po sa Yes. Build 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 program, marami pa rin naman po mga pribadong sektor ang nagpapatuloy ng kanilang mga construction projects. Okay, so masasabi naman natin na Yusek, with your, sabi niyo nga 50,000 job, ang dami niya na. Ito ba nagko-compensate ba dun sa porsyento ng nawala ng trabaho brought by a pandemic? Well, maliit pong porsentahe ng ito Mhm. sapagkat alam naman po natin ay bumabalik pa lang po tayo dun sa employment level bago ang pandemya. Mhm. Nung nakaraang taon, talagang sumansad po yung employment rate po natin. Mhm. Yung unemployment rate natin napakataas. Yun po yung sa pagkakaalam ko sa 2 dekada na ako po ay namamalagi po dito sa Department of Labor and Employment. Yung last year po napakataas ng unemployment. Mhm. Pero dahan-dahang nakakabawi naman po tayo ngayon sapagkat dahan-dahan na rin po nagbubukas yung mga ibang industriya. Ang pakiusap lang po kasi namin sa mga industriya, sa mga employers, patuloy pong ipatupad yung minimum health protocols. Yun. Mhm. Kasi kung patuloy pong tataas at hindi po natin masusugpo yung virus, patuloy din po tayong magla-lockdown at baka sa mga susunod na buwan magkaroon ulit tayo ng ECQ kung magkaroon ulit ng mga surge ng Yes. mga virus, hindi lang po sa mga pagawaan kundi sa mga komunidad. Kasi 'di ba, Yusek, the surge is base dun sa naging pag-aaral is dahil dito sa mga nagbalik na industriya, 'di ba, sa yung mga opisina, naging relax po, at itong ginawa niyong symbolic vaccination, magiging aggressive ba tayo dito lalong-lalo na para maalalayan itong ating industriya na ngayon ay bumabangon na? Well, tama po yun. Kasi ang pagkakaalam naman po namin sa darating na buwan, Hunyo, Mhm. ay yung mga pre-procure pong mga bakuna ng private sector, yung mga conglomerates po natin ay darating na. Mhm. Yung symbolic vaccination po ay gusto po naming ito po ay maging simbolo na ligtas yung bakuna at kailangan nating magpabakuna. At pangalawa po, binibigyan po namin dito ng importansya yung ating mga manggagawa na sila po ay importante, sila po ay nasa priority list. Mhm. Hindi po tayo makakabalik, hindi po natin pag-uusapan yung economic recovery kung wala po sila. Okay, Yusek, isa yan kasi 'di ba, naging issue with, sabi niyo kasi pinayagan na ng gobyerno itong mga private sector na mag-procure ng mga bakuna with yung kasunduan lang na kumbaga itatapatan yon na idodonate. Well, may tripartite agreement pa rin naman po yan, Mhm. pero yung porcentahe po ng idodonate, that is something that I cannot discuss. Okay. Ito po ay parang I'm not privy to that arrangement. Mhm. Sila po ang nag-uusap po dito. Pero ang pagkakaalam ko po medyo naging liberal naman po yung interpretation dun sa mga provision na yun sapagkat sa Republic Act 11525 yung ipinasa po recently ay wala naman pong ganong express na provision sa batas. Okay. How about, syempre nandiyan na yung bakuna, sabi niyo this coming June, yung mga private sector, yung kanilang mga kumpanya, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang dami na, marami na akong mga nababasa no na eto na, wag kayong mag-alala. Pero hindi pwedeng i-require ng mga employer na dapat pagpapasok na yung kanilang mga empleyado ay dapat bakunado sila. Well, tama po yun. Mhm. Opo. Kasi unang-una po sa batas, Mhm. yung nabanggit ko po, Republic Act 11525, hindi po mandatory na Yun. i-require yung mga employees na magkaroon po ng vaccination card for purposes of employment. Okay. At pangalawa po, for practical reasons, dahil may limitasyon pa rin po tayo sa supply ng bakuna,
napaka-imposible pong mabakunahan po kagad yung 40 million na miyembro po ng labor force natin. Okay. Kung i-require po yun ng mga kumpanya, kalakhang bahagdan po nung labor force natin ang hindi makakabalik sa trabaho. At pangatlo po, meron din po tayong health reasons. Meron po tayong mga manggagawa, mga kababayan, for one reason or another, ay ineligible po talaga o disqualified na makatanggap po ng bakuna. Okay. Last few question, Yusek. May mga nanonood sa atin, no? May mga school, may mga magulang nanonood sa atin ngayon. Ano po ang isasuggest nyo o i-advise po ninyo na hanapin nila ngayong panahon ng pandemic na trabaho para makaagapay, makapaghanap agad ng trabaho or makakuha kaagad ng trabaho ngayong pandemic na ito, Yusek? Well, ang sinasuggest po namin sa aming mga sa ating mga kababayan, sa mga estudyante at mga magulang ng estudyante, hanapin po nila yung mga kurso kung saan pagkatapos po nilang graduate ay makukuha po sila kaagad. Ano po ito? Ito po yung mga hanap buhay na ginagamitan po ng technology. Okay. Sapagkat ito po yung mga hanap buhay na pwede pong gawin kahit po tayo ay nasa bahay o remote. Kahit po mabakunahan na rin po lahat, hindi pa po garantiya na lahat po ay makakabalik po sa trabaho. Kailangan pa rin po natin mag-observe ng social distancing, lalong-lalo na po na ang trend po ngayon ay mag-automate. So mas maigi po na i-upgrade po natin yung skills po natin sa technology, sa computer, para po ay nang sa ganun ay makasiguro po tayo, at least magarantihan tayo na pagdating po ng panahong tayo ay maghahanap ng trabaho, tayo ay makakuha po ng isang posisyon o trabaho sa isang kumpanya na magbibigay po sa atin ng isang dissenting sahod. Okay. Last question na Yusek. Kamakailan no, meron ng tinatawag na o naaprubahan na immediately ba itong tinatawag na COVID-19 compensable work-related disease. Ano po ba mga sakop nito at sino po ba ang mga qualified nito, Yusek? Well, lahat pong manggagawa sa pribado at pampublikong sektor na dahil sa kanilang trabaho o in the course of their employment ay nakakuha po ng o na-infect po ng COVID. So usually ito po yung mga trabaho na may face-to-face interaction sa publiko, mga nurses, doktor, driver. Yung pong mga trabaho kung saan ay sila ay nangangalaga ng COVID patient, yung mga ano po natin, tendero, yung mga nasa retail store, covered po sila nito. At sino pa man pong manggagawa na kahit po excluded po dun sa mga nabanggit ko pong grupo ng mga manggagawa ay na-infect pa rin po ng COVID habang sila ay papunta o kaya man pabalik sa kanilang trabaho. Okay, how much po yung matatanggap na compensation? 10,000? Since ang COVID-19 po ay ginawa na po nating compensable, ang mga benepisyo pong matatanggap ng isang empleyado na nagkaroon po ng COVID ay una, yung tinatawag po nating cash assistance. At present po ang cash assistance po ay 10,000 pesos. Okay. Pero po ito ay in-increase po natin sa 30,000 pesos. Wow. Subject pa rin po ito sa approval, final approval ng ating Pangulo. Okay. Pangalawa po, may tinatawag po tayong medical services. Ang PhilHealth po, meron po silang tinatawag na case rate o inpatient package, pero hindi po yun sapat. Ang hindi po mababayaran po ng PhilHealth ay sasagutin po ng ECC. Okay. Pangatlo po, may tinatawag po tayong sickness benefit. Okay. Alam naman po natin sa pribadong sektor, ang policy po ay no work, no pay. Dahil po doon, kapag hindi ka nakapasok dahil naka-quarantine ka o nasa hospital, wala kang sahod generally. Yes. So, pwede pong gamitin itong sickness benefit pong ito para nang sa ganun ay makompensate naman po yung liban niya po sa trabaho. Pero ito po ay sa halagang 480 pesos, ang maximum po nito is 120 days. Ito po ay bukod pa doon sa sickness benefit na pwede po niyang i-avail sa SSS. Wow. Sa SSS naman po, meron po tayong 600 pesos per day. Ang maximum naman po doon, 120 days. So pwede po silang mag-avail, yung isang nagka-COVID po ay pwede po mag-avail ng sickness benefit under the ECC law and under the SSS law. Ito po ay isa sa mga benepisyo na pwede pong matanggap
ng isang empleyado sa pribado o sa pampublikong sektor na nagkaroon po ng COVID. Okay, ang magandang balita 'yan, Yusek. Maraming salamat diyan, kasi lahat tayo, 'di ba, nawalan ka na ng trabaho, patuloy naman yung gastos mo tapos magkakasakit ka pa. So magandang balita ito para po sa ating mga manggagawang Pilipino at, sabi nga natin, bago tayo, magreklamo, maghanap muna tayo ng solusyon at Tama po yun. ito yung, nakita kong solusyon na inihatid ng ating, gobyerno at, hayaan niyo po, Yusek, kami po, dito po sa ating palatuntunan sa opinyon ay, tutulong para po sa mga information dissemination na ihahatid po ng DOLE. Samantalang, Yusek, sa mga huli na lang, ano ba yung mga pwede bang i-check ang inyong, website, Facebook account sa mga naghahanap ng trabaho? Ano yung pwede nilang, puntahan para hindi rin sila maloko, 'di ba? Alam niyo naman, marami pa ring mga nagsasamantala ngayon, 'di ba? Well, tama po yun. Kahit nga po panahon ng pandemya, marami pa rin po mapagsamantala po tayong mga kababayan. So para po makasigurado po tayo sa mga trabaho po nilang ina-apply, bisitahin lang po ang aming website. Mhm. Bisitahin din po nila yung website ng POAA. Marami po tayong mga naloloko mga kababayan for overseas. Yung mga job orders lang po na nakapost po sa POAA ang applyan po natin. At mag-apply lang po tayo doon sa mga ahensyang lisensyado po ng POAA. Pero ma'am, bukod po dun sa employment pong sa mga job vacancy nakapost, gusto ko pong kunin ang pagkakataon nito na paalalahanan yung ating mga kababayan manggagawa na sana ay patuloy po tayo mag-observe ng minimum health protocols. Yes. Magsuot palagian ng mask, face shield at yung i-observe po natin yung physical distancing po natin. Okay, eto na, huli. Anong opinion nyo, Yusek, no, dito sa 37,000 na starting salary ng isang newly grad? Sa palagay nyo ba sa panahon ito, sapat ba ito? Well, ang amount po na ang pag-uusapan po kasi natin, adequate ba ito, hindi, sufficient ba, hindi. Relative po ito. Nakadepende po ito dun sa antas po ng pamumuhay ng isang mamamayan. Sa iba't ibang rehiyon, iba't iba po ang cost of living po natin. So, alam niyo po, nung ako po ay unang namasukan sa gobyerno, abogado na po ako noon, ang aking sahod ay 25,000 pesos. Sapat naman po yun sa akin. That was 12 years ago. Okay. So, habang tumataas po ang mga 12 years presyo, ago. ang antas ng pamumuhay po natin, tumataas din po talaga yung pangangailangan po natin. So, kung ang tanong po ay sapat o hindi, ito po ay nakadepende po talaga sa pangangailangan ng isang individual. Maraming salamat po. Okay, Yusek, maraming salamat at sa oras, impormasyon na ibinigay at binahagi niyo po ngayong araw nito. Mabuhay po kayo at mag-ingat po. Undersecretary Benjo Santos, ang Benavides Labor Relations, Social Protection and Policy Support Center mula po sa DOLE. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong programa. Okay, magandang umaga po.